Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muli mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng aklat na ang paniniwalang pinagaan. Sa pagkakataon po ito'y tatalakayin natin ang kaugnayan, koneksyon sa pagitan ng Tauhidul Uluhiyya at Tauhidul Rububiyyah. Noong nakaraan, natalakay natin ang pananampalataya kay Allah. At sa ilalim po ng paksang ito'y natalakay natin ang pananampalataya sa kairalan niya at ang mga pangkat na nagkaila sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Matapos nito'y natalakay na naman natin ang pananampalataya sa Rububiyyah o pagkapanginoon niya at ang mga taong nagkaila sa Tauhidul Rububiyyah. Matapos nito'y natalakay natin ang pananampalataya sa Uluhiyah o pagka-Diyos niya. At ito ang Tauhidul Uluhiyah o Tauhidul Uluhiyah. Ang Tauhid na dahilan sa pagsusugo ni Allah ng mga sugo niya at pagbaba ng mga banal na kasulatan. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ako lumikha ng jin at tao kundi upang sumamba sila sa akin. Sinabi pa ni Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Hindi kami nagsugo bago mo pa ng anumang mga sugo, malibang nagkakasi kami sa Kanya na walang Diyos kundi ako. Kaya sumamba kayo sa akin. Sa bahaging ito naman mga kapatid, ang paksang tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng Tauhidul Uluhiyya at Tauhidul Rububiyyah. Napag-alaman na natin na ang Tauhidul Rububiyyah ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa niya. Na si Allah ang tagapaglikha, ang tagapagtustos, ang tagapangasiwa, ang tagapagnugot, ang nagbibigay buhay, at ang nagbibigay kamatayan. At ang Tauhidul Uluhiyya naman ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa mga gawa natin na mga alipin niya. At ito ang mga pagsambang pampuso, pagsambang pangangatawan, pagsambang pananalapi, at pagsambang sinasabi. At ang kaugnayan sa pagitan ng Tauhidul Uluhiyya at Tauhidul Rububiyyah ay ang kaugnayang nagkakadikit o nagkakaugnay sa bawat isa. Na ang paanyaya ni Allah sa mga tao sa Tauhidul Uluhiyya ay naglalaman ng likas na pagkilala ng tao sa Tauhidul Rububiyyah. Kasi sinabi dito sa ating aklat, wal imanu bi uluhiyatillah azza wa jal lazimul imani bi rububiyyatihi wa muqtadah. Ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Allah ay nakadikit sa pananampalataya sa pagkapanginoon niya at kahilingan nito, ang mga requirements, mga kinakailangan nito, na nangangahulugan na ang sinumang kumilala at sumampalataya sa Tauhidul Rububiyyah ay nararapat lamang din na kumilala at sumampalataya sa Tauhidul Uluhiyah. Bakit? Sapagkat ang dakilang tagapaglikhang ito na bukod tanging nagtataglay ng mga kakanyahan o katangian na tagapagtustos, tagapangasiwa, tagapatnugot, tagapagbigay buhay, tagapagbigay kamatayan, tagapagpasimula ng paglikha. Kung siya tagapagpasimula, siya rin ang tagapag-ulit ng paglilikha, ang lumikha ng lahat ng bagay at tagapangasiwa nito ay nagbubukod tangi sa mga gawain niyang ito na hindi magagawa ng alinman sa mga nilikha niya. Kung siya ay bukod tangi sa mga gawain ito, kung magkagayon, siya lamang din ang karapat-dapat na sambahin ng tao at hindi ang anumang nilikhang, hindi naman nakakapaglikha ng anumang bagay na mula sa wala.
Hindi nararapat sambahin ang anumang nilikha lamang na hindi nakapagpapakinabang ni nakapagdudulot ng pinsala. Kaya naman, ang pananampalataya sa Tauhidul Rububiyyah ay nag-oobliga sa atin na sumampalataya sa Tauhidul Uluhiyyah na ang pagsama natin ay bukod tanging o kung lamang kay Allah ang pagpapatulong, pagpapasaklolo, pagpapatirapa, pananalig, at pagpapakanlong. Ang pagbubukod-tangi ng mga pagsambang ito kay Allah ay naglalaman po ng pagbubukod-tangi kay Allah sa paglikha. Bakit natin sinasamba si Allah lamang? Sapagkat siya lamang din ang karapat-dapat sa pagsamba. At bakit siya lamang ang karapat-dapat sa pagsamba? Sapagkat siya lamang din ang tagapaglikha. Sapagkat siya ang tagapagtustos. Sapagkat siya ang tagapangasiwa ng mga nilikha. Sapagkat siya ang tagapangalaga. Kaya naman, ang Tauhidul Uluhiyyah ay naglalaman ng Tauhidul Rububiyyah. Ang pagbubukod-tangi kay Allah sa pagsamba ay pagkilala na si Allah ang bukod-tangi at nag-iisang tagapaglikha. Kaya naman, ito ang kaugnayan ng pananampalataya sa Tauhidul Rububiyyah at pananampalataya sa Tauhidul Uluhiyyah. Faman aqarra bi anna Allah huwa al-khaliq al-malik al-mudabbir lazamahu ay yuqirra bi uluhiyyatihi wa yuqriduhu bil ibadah wa qad aqama Allah al-hujja 'ala al-mushrikeen bi hadha al-iqrar fi mawadi'a muta'addadatin min kitabi, sapagkat ang sinamang kumikilala na si Allah ay ang tagapaglikha, ang tagapagmay-ari, ang tagapangasiwa, uobliga sa kanya na kumilala sa pagka-Diyos niya at magbubukod-tangi sa kanya sa pagsamba. Naglatag nga si Allah ng katwiran sa mga tagapagtambal sa pagkilalang ito sa sari-saring bahagi mula sa aklat niya, tulad ng ang mga siping ito, mga kapatid. Ang mga siping ito ay batayan mula sa Quran na nilinaw ni Allah kung paano siya nangusap sa mga kuffar o mga tumangging sumampalataya at mga tagapagtambal, na kung kayo kumikilala na si Allah ang tagapaglikha, kung magkagayoy, obligado sa inyo na ang tagapaglikha lamang din ito ang kilalanin ninyo na nararapat sambahin. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'i binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. O mga tao, sumamba kayo sa Panginoon ninyo na lumikha sa inyo at sa bago pa ninyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala, na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at ng langit bilang silong, at nagpababa mula sa langit ng tubig, kaya nagpalabas siya sa pamagitan nito ng mga bunga bilang panustos para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga kaagaw, andad, samantalang kayo ay nakaalam. Pansinin po natin sa talatang ito. Ya ayuhan nas, o mga tao, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang inyong Panginoon, alladhi khalaqakum, na lumikha sa inyo at sa bago pa ninyo. Napag-alaman na natin na ang mga salita sa Quran na ibada ay nangangahulugan ng tauhid. Kaya naman ang salitang ito ni Allah na sumamba kayo sa Panginoon ninyo ay nangangahulugan na magtauhid kayo o ibukod-tangi ninyo sa pagsamba ang Panginoon ninyo. Ang salitang sumamba kayo o budo ay tauhidul uluhiyyah. Samantalang ang salitang Rabbakum, sa Panginoon ninyo,
Ito naman ang Tauhidul Rububiyyah. Dito pinagsama ang Tauhidul Uluhiyyah at Tauhidul Rububiyyah na inuutosan ni Allah ang tao na sumamba sa tagapaglikhang likas naman niyang kinikilala. Pinaalala din ni Allah ang likas na pagkilala ng tao na ang tagapaglikhang ito ay bukod tangi. Wala siyang kapariho at kasama sa pamagitan ng pagbanggit ni Allah ng ilang mga nilikha. Sinabi niya na lumikha sa inyo at sa bago pa ninyo. At sinabi pa niya na gumawa para sa inyo ng lupa bilang himlayan at ng langit bilang silong at nagpababa mula sa langit ng tubig. Kaya nagpalabas siya sa pamamagitan nito ng mga bunga bilang panustos para sa inyo. Kinikilala ng tao ang mga nabanggit na mga nilikhang ito'y hindi malilikha ng kahit sino man. Narapat lamang na ang lumikha nito ay ang Diyos na tagapaglikha na walang katulad at kasama. Na kung kaya ay sinabi sa hulihan ng talata, kaya huwag kayong gumawa kay Allah ng mga kaagaw samantalang kayo ay nakaalam. Kung alam ninyo kinikilala ang Diyos na tagapaglikha lamang ang makakalikha ng mga nilikhang ito, na ang mga nakagisnan ninyong dinidiyos-diyosan at dinidiyos, nagdidiyos-diyosan, ay alam naman ninyong hindi makakalikha ng tao at anumang mga nilikhang ito. Kung magkagayon, ay huwag kayong gumawa ng kaagaw na katambal sa pagsamba sa Diyos na tagapaglikhang ito. Huwag niyong iukol ang inyong mga pagsamba sa mga nilikha lamang na hindi naman nakapaglilikha. Sa isa pang aya, Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi ama yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sabihin mo, sino ang nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? O sino ang nagmamayari ng pandinig at mga paningin? Sino ang nagpapalabas ng buhay mula sa patay at ang nagpapalabas ng patay mula sa buhay? At sino ang nangangasiwa sa kapakanan? Magsasabi sila na si Allah. Kaya sabihin mo, kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala? Afala tattaqun? Kaya gayon si Allah, ang Panginoon ninyong totoo. Kaya ano matapos ng katotohanan kundi ang pagkaligaw? Kaya paano kayong inililihis? Ang mga talata kung ito'y nagtatanong kung sino ba ang nagtataglay ng mga katangiang tagapagmay-ari, tagapagbigay buhay, tagapagbigay kamatayan, at tagapangasiwa ng kapakanan. Tiyak nakikilala ang tao na siya ay ang tagapaglikha na karapat-dapat sambahin. At muli namang dinugtong ang Tauhidul Uluhiyyah sa pagsasabi ng afala tattaqun, kaya hindi ba kayo mangingilag magkasala? Ang taqwa na binanggit sa talatang ito ay pandiwa o fi'il ang ginamit na tattaqun na ang salin ay mangingilag kayong magkasala. Dahil ang kasalanan po sa katulad ng Islam ay ang hindi pagsunod sa iniutos at paggawa sa ipinagbabawal. Baliktaran yan. Ulitin ko, hindi pagsunod sa utos at paggawa sa ipinagbabawal. At ang kahulugan naman ng taqwa ay ang pagsunod sa mga utos ni Allah at pag-iwas sa ipinagbawal niya habang umaasam tayo sa gantimpala niya at nangangamba sa parusa niya. Kaya naman, sa salita ni Allah na patanong sa simula ng ayat, ang una niyang inuutos ay ang tauhid at ipinagbawal niya ang shirk. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa
Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktaruhum la ya'lamun amma yujibul mubtar idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr amma yursilu riyah bushran bayna yaday rahmati a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Basahin muna natin ang salin sa number 59. Sabihin mo, ang papuri ay ukol kay Allah at kapayapaan ay sa mga lingkod niyang hinirang niya. Si Allah ba ay higit na mabuti o ang itinatambal ninyo? Sa una pong talata ay pinaalala ni Allah na siya lamang ang nagtataglay ng mga katangiang sakdal na kapuri-puri, mga katangiang walang pagkukulang at kapintasan sa pamagitan ng pag-uutos sa propeta. Sabihin mo, ang papuri ay ukol kay Allah at babanggitin ni Allah ang ilang mga katangian ng kaniyang rububiya sa susunod na mga talata. At tiniyak niya na ang mga hinirang niyang lingkod na kabilang sa mga sahaba ay nasa katiwasayan sa mga kaparusahang ipinagdusa niya sa mga naunang mga kalipunan, sa naunang mga umanang mga tao dahil sa hindi sila nasadlak sa pagtatambal kay Allah sa pamagitan ng pagsasabi niya na at kapayapaan ay sa mga lingkod niyang hinirang niya. At sa huli ng talata yung patanong, si Allah ba ay higit na mabuti? O ang itinatambal ninyo? Tiyak na kapag tanungin ang tao kung sino ang piliin niyang sambahin, ang tagapaglikha ba na tagapagmayari ng lahat ng mga nilikha at tagapangasiwa, o ang isa lamang sa kanyang mga nilikha ang inyong sambahin? Talagang ang pipilian ng tao ay ang tagapaglikha. Bawat talatang susunod ay binabanggit ang ilang mga katangian ng rububiya ni Allah. At sa hulihan ng bawat talata, palaging patanong bilang pagdidiin na ang uluhiyya ay nararapat lamang iukol sa Panginoong tagapaglikha kung kumikilala kayo sa likas na pagkilala ng rububiya. Kaya naman, sa mga talatang ito, pinatunayan ni Allah sa tagapagtambal, yung mga musyrik, ang tauhidul uluhiyya sa pamamagitan ng likas nilang kinikilala na tauhidul rububiya. Ang talata number 60, o ang lumikha ng mga langit at lupa at nagpapaba para sa inyo mula sa langit ng tubig, kaya nagpatubo sa pamamagitan nito ng mga hardin na may dilag na hindi naging ukol sa inyo na magpatubo kayo ng mga punong kahoy ng mga iyon, ay isang Diyos kasama kay Allah, bago sila ay mga taong nagpapantay sa Kanya sa iba. O ang gumawa ba sa lupa bilang pamamalagian o himlayan, gumawa sa gitna nito ng mga ilog, gumawa para rito ng mga matatag na bundok, at gumawa sa pagitan ng dalawang dagat ng isang harang, ay isang Diyos ba kasama kay Allah? Bakos ang higit na marami sa kanila ay hindi nakaalam. O ang sumasagot ba sa nagigipit kapag dumalangin ito sa Kanya, nag-aalis ng kasagwaan
at gumagawa sa inyo bilang mga kahalili sa lupa, ay isang Diyos ba kasama kay Allah? Kaunti ang isinasa alaala ninyo. O ang nagpapatnubay ba sa inyo sa mga kadiliman ng katihan at karagatan, at ang nagsusugo ng mga hangin bilang balitang nakagagalak sa harap ng awa niya ay isang Diyos ba kasama kay Allah? Pagkataas-taas si Allah kaysa sa anumang itinatambal nila. O ang nagsisimula ng paglikha, pagkatapos nagpapanumbalik nito? O ang nagsisimula ng paglikha, pagkatapos nagpapanumbalik nito? At ang nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa, ay isang Diyos ba kasama kay Allah? Sabihin mo, magbigay kayo ng patutuo ninyo kung kayo ay mga tapat. Tahtaja ala tawhid al-uluhiyya bi-iqrarihim bi-tawhid al-rububiyyah. Kaya naglatag siya ng katuwiran sa kanila sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng uluhiyya o pagka-Diyos, dahil sa pagkilala nila sa paniniwala sa kaisahan ng pagkapanginoon o rububiyyah. Sinasang-ayonan ng matinong pag-iisip na ang pagsamba ay narapat lamang iukol ng bukod tangis sa tagapaglikhang nagtataglay din ng bukod tanging katangian ng pagkapanginoon o tagapaglikha. Kamaanaw subhanahu abtala uluhiyata alihatil musyrikin bikauniha la tattasifu bi syai'in min sifatir rububiyyah. Siya ay nagpawalang saysa rin sa pagka-Diyos ng mga tagapagtambal, dahil sa pagiging ang mga ito ay hindi nagtataglay ng anuman sa mga katangian ng pagkapanginoon. Kung sa mga talatang ito ay pinatunayan ni Allah na ang uluhiyya ay narapat lamang iukol sa tagapaglikhang sakdal ang mga katangian, kung magkagayon, ito'y pagpapatunay din sa kabulaanan ng pagsamba ng mga musyrik na inuukol nila sa mga Diyos na hindi naman nagtataglay ng mga katangian ng rububiyyah o pagiging Panginoon o tagapaglikha. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum aw da'awtumuhum am antum samitun innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Ang unang talata, ang 191, ganito ang ating mababasang salin. Nagtatambal ba sila nang hindi lumilikha ng anuman, samantalang ang mga ito ay nililikha? Kaya dito, sa unang siping talata na ito, nagtatambal ba sila nang hindi lumikha ng anuman, samantalang ang mga ito ay nilikha? Tanggap ba ng matinong pag-isip na iukol ang pagsamba sa hindi nakakalikha? Bago sila ay mga nilikha lamang, na kagaya niyang sumasamba sa kapwa niya nilikha. Wala namang tao na kapag pinapili kung alin sa dalawa ang sasambihin niya, ang tagapaglikha ba o ang nilikha lamang, tiyak na ang pipiliin ng tao ay ang tagapaglikha. Ang sunod na aya, hindi nakakakaya ang mga ito para sa kanila ng isang pag-aadya at hindi sa mga sarili ng mga ito na kapag-aadya ang mga ito.
ang mga dinidiyos ng mga tagapagtambal ay mga nilikha lamang na hindi nakapagdudulot ng pakinabang ni pinsala at hindi nakakatulong, bagkus ang mga Diyos na ito ang tinutulungan. Ang sunod na aya, 193, kung mag-aanyaya kayo sa mga ito tungo sa patnubay, ay hindi susunod ang mga ito sa inyo, magkatulad sa inyo na nag-aanyaya kayo sa mga ito o kayo ay mga nananahimik. Bakit? Sapagkat hindi sila nagtataglay ng katangian ng tagapaglikha, sapagkat sila'y kabilang sa mga nilikha. Okay, 194. Tunay na ang mga dinadalanginan ninyo, bukod pa kay Allah, ay mga lingkod, mga alipin na kagaya nyo, na mga tulad ninyo. Kaya dumalangin kayo sa katumugon sila sa inyo, kung kayo ay mga tapat. Ang mga dinadalanginan ng mga musyrik, o mga tagapagtambal na mga banal at mga santo ay kagaya lamang din nila na alipin ng tagapaglikha. Ang kadugtong ng talata ay pautos bilang pagdidiin na ang pananalangin sa mga lingkod lamang din ng Diyos na mga banal na tao ay isang kabulaanan. Sinabi ni Allah ng pautos, kaya dumalangin kayo sa katumugon sila sa inyo kung kayo ay mga tapat. Ang ibig sabihin ng aya nito, subukan nyo manalangin sa kanila na kagaya lamang din ninyo ng mga alipin ni Allah kung sila ay tutugon sa inyo. 195, mayroon pa silang mga paa, naglalakad sila sa pamamagitan ng mga ito, o mayroon silang mga kamay na sumusunggab o humahawak sila sa pamamagitan ng mga ito, o mayroon silang mga matang nakakikita sila sa pamamagitan ng mga ito, o mayroon silang mga taingang nakaririnig sila sa pamamagitan ng mga ito. Sabihin mo, dumalangin kayo sa mga pantambal ninyo, yung mga itinatambal ninyong dinidiyos. Pagkatapos, manlansi kayo sa akin, saka huwag kayong magpaliban sa akin. Hindi po naangko sa pinakamainam at pinakamarangal sa mga nilikha na ang tinutukoy ko ay tao na pinakamainam at pinakamarangal sa lahat ng mga nilikha sa sansinukob na ito, ang tao. Hindi nararapat o hindi naangkot na magpakaaba o magpakababa o magpakahamak sa pagsamba sa pinakaaba din o pinakahamak na bato, pinakahamak na kahoy, at iba pa sa mga ito ng mga Diyos na huwad. Na bagaman may mga paa, pero hindi naman nakakalakad. Mabuti pa ikaw na sumasamba sa Kanya, nakakalakad. May mga kamay, pero hindi naman nakakatangan. May mga mata, pero hindi naman nakakakita. At may mga taingang hindi naman nakaririnig. Kaya sa 196, tunay na ang katangkili ko ay si Allah na nagbaba ng aklat. Siya ay tumatangkilik sa mga maayos o sa mga righteous o mga matutuwid na mga mananampalataya. Ito ay pagkilala na likas sa taong nag-iisip na ang tagapaglikhang ito ay Diyos na wali. Ang salin, katangkili ko, kakampi, na tagapag-adya, yun ang ibig sabihin ng wali. At kung siya ang wali ko, tiyak na siya ang tagapag-adya sa akin, ang tagatulong sa akin, at tagapangalaga sa akin. Kaya, hindi ako maasa sa iba pa sa Kanya, at hindi ako nangamba sa anuman sa mga anito ninyo, sa mga Diyos ninyo, sapagkat siya, ang Diyos, ay ang nagbaba sa akin ng Quran bilang patnubay para sa mga tao. At siya ang tumatangkilik sa mga matutuwid na lingkod niya, sa nag-iingat sa kanila at nag-aadya sa kanila. Kung magkagayon, nararapat sa Kanya lamang iukol ang mga pagsamba, mga pananalangin. Ang susunod na talata ay tungkol naman sa mga huwad na Diyos na salungat sa totoong Diyos. Sa 197, ang ganito ang ating mababasa,
Ang mga dinadalanginan ninyo bukod pa sa Kanya ay hindi nakakakaya ng pag-aadya sa inyo at hindi sa mga sarili nila nag-aadya. 198, kung mag-aanyaya kayo sa kanila sa patnubay ay hindi sila makaririnig. Nakakakita ka sa kanila na tumitingin sa iyo, samantalang sila ay hindi nakakikita. Ang huwad na Diyos na ito ay hindi karapat-dapat sa pagsamba, sapagkat sila ay mga nilikha lamang na hindi nagtataglay ng mga katangian ng totoong tagapaglikha. Bagkus sila ay walang kakayahang makapag-adya sa sinuman ni sa mga sarili nila ay wala silang kakayahang makapag-adya. Kung hihiling ka sa kanila ng patnubay, hindi sila makaririnig. At kung tumingin ka sa kanila habang ikay nananalangin, ay makikita mo silang para bang tumitingin din sa iyo, pero hindi sila nakakakita. Nagsabi pa siya, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Gumawa sila sa bukod pa sa Kanya ng mga Diyos na hindi lumilikha ng mga anuman, samantalang sila ay ninilikha. Hindi sila nagmamayari para sa mga sarili nila ng isang pinsala, ni isang pakinabang, at hindi sila nagmamayari ng isang kamatayan, ni isang buhay, ni isang pagkabuhay. Ito'y salita ni Allah sa mga tagapagtambal o mga musyrik, na ang mga sinasamba nila ay hindi nagtataglay ng mga kakanyahan o katangian ng rububiyya, mga kakanyahang paglikha, pagmamayari ng mga nilikha. Hindi sila nagtataglay ng anumang pinsala ni pakinabang, hindi sila nagbibigay buhay, at hindi sila nagbibigay kamatayan. Bagkus ang mga Diyos-Diyosang ito'y mga nilikha lamang. Kung gayon, hindi sila nararapat sa pagsamba. Okay, nagsabi pa siya, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Sabihin mo, dumalangin kayo sa mga inangkin ninyong bukod pa kay Allah, samantalang hindi sila nagmamayari ng kasimbigat ng isang katiting sa mga langit ni sa lupa. Walang ukol sa kanila sa mga ito na anumang pakikitambal sa Kanya, at walang ukol sa Kanya mula sa kanila na anumang mapagtaguyod. At hindi nagpapakinabang ang pamamagitan sa harap niya maliban para sa sinumang nagpahintulot siya para rito. Hanggang sa nang naalisan ng hilakbot ang mga puso nila ay nagsabi sila, ang sila na tinutukoy dito mga anghel, ano ang sinabi ng Panginoon ninyo? Nagsabi sila, ang katotohanan, siya ay ang mataas, ang malaki. Pautos din ang talatang ito bilang pagdidiin na ang iba pang dinadalanginan maliban kay Allah ay kabulaanan, na nangahulugang subukan ninyong manalangin sa mga Diyos-Diyosang ito. Paano sila makatugon sa inyong mga kahilingan kung sila mismo'y hindi nagmamayari ng kahit katiting sa langit at lupa? Ang sunod na talata ay tungkol sa mga anghel na hindi nagmamayari ng pamamagitan maliban lamang sa, sabi sa Quran, kapahintulutan ni Allah. At sila ay natatakot kay Allah at magtatanong sila kay Anghel Jibril kung ano ang sinabi ng Panginoon. At sasabihin ni Jibril alayhisalam, ang salita ng Panginoon ay ang katotohanan. Na ang katotohanan tinutukoy dito ayon sa Suratul An'am 115 ang number ng aya, na ang anumang sinabi niya ay tapat, adl,
At ang mga alituntunin niya, ang mga ahkam niya ay makatarungan. At siya ay ang mataas, ang malaki. Kaya naman, kung siya ang bukod tanging pinakamataas sa sarili niya at mga katangian niya, at ang bukod tanging pinakamalaki ng walang katulad sa kadakilaan, kung kagayon, ay nararapat din siya na ibukod tangi sa lahat ng uri ng pagsamba. Kaya naman, lagi pong magkaugnay, lagi pong konektado ang Tauhidul Rububiyyah sa Tauhidul Uluhiyyah. Ang pag-aanyaya sa Quran sa mga tao, yung pagdadawa o estilo ng dakwa sa Quran na itinuturo sa atin kung paano anyayahan ang mga tao na sumamba ng bukod tangi kay Allah, ay lagi pong konektado, lagi pong inuugnay sa likas na pagkilala ng tao sa Tauhidul Rububiyyah. Na kung sila kumikilala na mayroong dakilang tagapaglikha sa universe na ito, kung magkagayon, ay narapat nilang sambahin ang dakilang tagapaglikha at huwag silang sumamba, huwag nilang sambahin ang mga nilikha lamang na tulad din nila. Matapos talakayan ng mga akda ang Tauhid, ay sunod niyang tinalakay ang kasalungat nito na pagtatambal, ang mga kakanyahan ng pagtatambal at ano ang kasasadlakan ng isang taong nagtatambal sa pagsamba o taong sumasamba sa huwad na Diyos. Tandaan natin ang pakahulugan ng shirk o ang salin ay pagtatambal, na ang pagtatambal ay ang pagpapantay ng anuman kay Allah sa anumang natatangi lamang kay Allah. Kagaya sa pagsamba, ang pagsamba ay natatangi lamang kay Allah. Kaya naman, kung sinamba ang iba pa bukod kay Allah, kagaya sa imahin, punong kahoy, araw, hayop, o kaya banal na tao, ang mga ito ay ipinantay kay Allah sa pagsambang natatangi lamang sa Kanya. Kaya, ang pagtatambal ay maaaring sa Rububiyyah, Uluhiyyah, at maaaring sa mga pangalan at mga katangian niya. At ang pagtatambal ay maaaring malaking pagtatambal na pagtalikod o pagkawala ng bisa ng ating pagiging Muslim. At maaaring ito ay maliit din na pagtatambal, shirk asghar, na hindi naman magpapawalang bisa ng pagka-Muslim natin. Dito ay tinilakay ng mga may akda ang mga kakanyahan o katangian ng pagtatambal. Walihada kana syirku fi ibadatillahi ta'ala, dahil dito ang pagtatambal sa pagsamba kay Allah ay aghramu dhulm. Una, ang pinaka malaking kawalang katarungan. Nagsabi si Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'adhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Banggitin noong nagsabi si Luqman sa anak niya habang siya ay nangangaral dito, o anak ko, huwag kang magtambal kay Allah. Tunay na ang pagtatambal ay talagang isang kawalang katarungang sukdulan o dakilang o pinakamalaking inhustisya. Bakit ang pagtatambal ay malaking kawalan ng katarungan? Ito'y malaking inhustisya sapagkat ito ay paglalagay kay Allah sa katangiang may pagkukulang na kagaya sa katangian ng mga nilikha. At ito ay pagbibigay ng karapatan sa iba pa na karapatang natatangi lamang kay Allah. Kaya naman, kapag ipinantay ng sinuman o anuman kay Allah sa bagay na natatangi lamang kay Allah, ito ay paglalagay kay Allah sa katangian na may pagkukulang na kagaya sa katangian ng mga nilikha. Dahil dito ang pagtatambal ayon sa talatang ito ay pinakamalaking injustice, pinakamalaking paglabag sa katarungan kaysa sa anumang paglabag sa katarungan. Li'annahu tanaqqusun li Rabbil Alamin wa sarfu khalisi haqqihi li ghairi wa adlu ghairihi bi.
sapagkat ito'y pagpapababa sa Panginoon ng mga nilalang at pag-uukol ng lantay na karapatan niya sa iba. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pagkatapos ang mga tumangging sumampalataya sa Panginoon nila ay nagpapantay, ya'dilun, ipinapantay nila sa Diyos ang isa sa mga nilikha lamang. Ang ikalawa, akbarul kabair, ang pinakamalaki sa malalaking kasalanan. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, at ito ay 3 beses nang binanggit. Qalu bala ya Rasulullah, qal al-isyraku billah. Hindi ba ako magbabalita sa inyo hinggil sa pinakamalaki sa malalaking kasalanan? Nagsabi sila, opo, uso po ni Allah. Nagsabi siya, ang pagtatambal kay Allah. Muttafaqun alay. Ibig sabihin, inulat ni Imam al-Bukhari at Muslim. Ang pangatlo, a'dhamud dhunub, ang pinakamabigat sa mga pagkakasala. Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung aling pagkakasala ang pinakamabigat sa ganang kay Allah. Nagsabi siya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, na gumawa ka kay Allah ng kaagaw samantalang siya ay lumikha sa iyo. Ito ay inulat ulit ni Imam al-Bukhari at Muslim. Ang ikaapat, intikason fil fitra, isang pagkabaliktad sa naturalisa at isang pagkalala sa kaligawan. Nagsabi siya, wa may yushrik billahi fakaannama kharra minas sama' patakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ang sino mang nagtatambal kay Allah ay para bang bumagsak siya mula sa langit, kaya dadagit sa kanya ang mga ibon o tatangay sa kanya ang hangin sa isang puok na liblib. Matapos nito ay babanggitin ng may akda, mga kapatid, ang kasasadlakan ng mga nagtatambal dito pa lang sa mundo at sa kabilang buhay sa akhirah. Babanggitin niya ang ilang mga kasiraan, ilang mga kapinsalaan at ilang mga kapahamakan na resulta ng pagtatambal o pagsamba sa huwad na Diyos. Inshallah, tatalakayin natin yan sa susunod nating aralin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.